Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay itong aming istasyon ito, itong PGMI Online Music Radio. Yes. Ayan, tayo po yung nababalik sa ating istasyon ito. Ito po na kung saan tayo po ay nagkakaroon po ng pag-uusap sa ating pong mga itinatapik nga po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maging sa ito po ay galing nga po sa loob ng simbahan at maging sa labas ng simbahan. At patuloy ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga kaproks, mga kasis, na kayo po ay lagi pong nakasubaybay at nakikinig. At sa mga nagpo-podcast nga po dyan, ay maraming pong salamat din po sa inyo pong pakikinig. At patuloy na nakikinig din po sa aming pong mga awitin na inyo pong napapakinggan sa aming pong istasyon ito. At maging yung po sa amin po nga pong sa YouTube channel. Yan po ay ito po yung aming pong nihahandog po sa inyo mga kaproks, mga kasis, at patuloy na aming po itong ginagawan pa ng improvement. At bagamat medyo slowly nga po itong mga nangyayari, ay I believe naman po ay lahat po tayo ay nakakapakinig at nakakakuha ng aral na minsan naman po natin na nangyayari po sa ating buhay. At ito hindi naman po chismis, no, kundi ito po ay katotohanan lamang na nangyayari po sa ating po pang-araw-araw. At kung meron po akong bagay na nasabi, ay humingi na po ako ng paumanhin ng sa una pa lang. At ito po ay ginagawa po natin in general. Ito po ay ginagawa po natin para po sa ating Panginoon at para din po sa inyo at para mabuksan din po ang ating pong kaisipan. No? At gaya po na aking sinasabi, nobody's perfect. Tayo po ay subject po sa pagtutuwid ng ating Diyos at pagtutuwid bilang isang tao. Kaya ako nga po pala si Prox Bench. Yan, yun. So patuloy na tumatayo dito sa inyong harapan, sa inyong camera nito. At inyo po napapakinggan ang aking pong boses at napapanood. At kami nga po ay nakapagbakasyon nga po at ako'y nakapagbakasyon sa Pilipinas. Napakasarap po talaga ng pakiramdam sapagkat ilang taon din po kami, ilang taon din po ako nawala at patuloy na nag-work, nagtrabaho, kailangan. No? At salamat naman po ako sapagkat may maganda pong hinahinatnan ang pagbabakasyon ko po at mapapanood nyo po yung iba ko pong mga na-interview at ito inaayos pa namin dahil i-edit pa namin. No? Sobrang haba ng aming po napapag-usapan. So, yun nga po, ay abangan nyo lamang po yung mga susunod po namin mga ipopost dito po sa aming pong istasyon ito at maging yung pong awitin na naka-online na nga po, nakalabas na po at ito'y magagamit nyo po sa simbahan ninyo at maawit nyo po. Ito po yung tungkol sa pag-ibig, love, pag-ibig, sa kapwa, sa pagmamahal mo sa iyong minamahal, meron po kami at yung rap para sa mga kabataan at yung mga pangsimbahan naman, meron din po kami. Especially po sa mga nag-worship, praise and worship. Magagamit nyo po yan, i-type nyo lamang po yung pong aming po mga awitin at yung mga amawit ay makikita nyo na po yan sa Google. Yan. Sa Ultimate Guitar. Yan. Po palaging lumalabas at yung po sa 45. Yan. Yan po. At sa iba pa pong mga platform. Yan. Inyo pong silang pag tinype nyo po pangalan at mga awitin ay makikita nyo na po yun. At nagpapasalamat po kami sapagkat yung aming pong subscriber ay mostly po ngayon, yung araw ngayon ay tumaas na naman po. Even na ikaw ay isa o dalawa o tatlo o isa, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinili mo na mag-subscribe sa amin upang ito po maitulong po namin sa amin po mga kapatid dyan po sa Pilipinas. Kayo po mga nasa Pilipinas dyan ay kami po ay handa naman pong makatulong sa abot namin po makakaya. Kaya po ginagawa po din po namin to ay hindi po para po sa aming bulsa. No? Kami po ay may mga trabaho po rito. At ito po itutulong po namin para po sa inyo. Kaya tulungan din niyo po ninyo kami na maabot po namin yung pong aming pong ginugol. At ito ay hindi lamang po para sa mga churches, kundi sa mga tao rin po na nangangailangan sa labas. Alam niyo po, mga kaproks, mga kasis, nung ako po nandun po sa Pilipinas, ay nakita ko po yung napakahirap talaga ng trabaho. At napakahirap din po sapagkat nataasan talaga ang bilihin. Nanibago talaga ako, nasyak ako sapagkat ilang taon kasi ako nawala. Kaya sabi ko, pag nagbabayad na ako, ha? Ganyan na presyo, wow ha?
layo na po talaga ng inagwat o yung ilang taon namin nawala o ilang taon ko nawala ay talagang wow, sabi ko talagang mahal na. Pagka kumakain kami sa mga restaurants, yan, marami. So, medyo mahal talaga. Actually, talagang hanap ka ng budget meal, yun. At yun nga po, mga kaprok, mga kasisay, dapat nga lang po tayo, pag tayo nagpabakasyon, ay kailangan tayo ay meron ding money o pera. No? Dahil sa mahal natin sa buhay na matagal natin yung nakasama, ay talagang hindi pwedeng hindi lalabas at kakain sa labas. At yun nga po, napapasalamat kami sapagkat ako po ay iningatan ng Diyos, inangatin kami sa aming pag-travel, sa aming pagbalik at pagbigay ng panahon dyan po sa Pilipinas. At talagang maraming po salamat din po sa mga tao na ako'y muna kasama at tumulong din po sa amin para po ma-set yung mga aming pong proyektong ito. Ito po yung pakikipag-usap sa mga tao na nasa paligid. At abangan nyo po yan at may mga lalabas pa po mga topics po kami. At nga po ay bakit po ako nakaitim? Bakit po ako ewan ko, hindi ko alam. Hindi. Kasi ngayon po ay sa Pilipinas ay tinatawag na kahapon nga po ay Holy Thursday, ngayon po ay Holy Friday. At bukas nga po ay Black Saturday, sinasabi, at Sunday, yan yung pagkabuhay daw ng ating Panginoon. Konting pag-uusap lamang po tayo, mga kapatid, mga kasisig. Ang topic po natin is about po para po sa pag-celebrate. Dapat po bang i-celebrate ang Biyernes Santo o pagkamatay ng ating Diyos? Yan. So, ibig sabihin po ay para po sa aking kaalaman ay ang pagse-celebrate naman para sa akin po itong mga patroks. At may kanya-kanya po tayo. Sabi ko nga po, nirespeto ko po ang lahat po ng bawat pong naniniwala sa inyo pong kinakapitan o sinasandalang reliyon. Tayo po may kanya-kanya po, bagamat iba-iba po ang ating pagtawag sa ating Panginoon, ay akin po kayong nire-respeto. But ito po ay akin pong opinion na bakit ba dapat sineselebrate o dapat bang alalahanin yung pagkamatay ng ating Panginoon. Of course, di ba, gaya po na akin po na nasasabi, since na ako po yung nag-start ay mayroong buhay o panganak ng ating Panginoon at yung pagkabuhay. So, meron dapat rin masarap din pong sa pakiramdam na sineselebrate din po. Bakit po? Dahil inaalala natin yung paghihirap ng Diyos na nangyari doon po sa krus ng Kalbaryo. At isa pa po ay kung siguro mga walang ganito, baka iba yung maging isip ng mga tao no? Para sa akin po ay maganda na lang pong meron din ganito. At alam nyo, kahit naman sa mga churches, sa mga Catholic o saan man, o basta sa mga Christian, ay sineselebrate po dahil pinapaunawa sa kanila yung kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoon. At yung paghihirap niya na nangyari sa kanya, yung kung siya ay nabubuhay pa rito. At talaga naman wala naman makakapantay, wala makakapares sa nangyari sa ating Panginoon. Kung kaya't sabihin na natin history na, legend na yung nangyari, ay ito po yung nakasaad po sa aklat ng Biblia. At wala po tayo po pwedeng sabihin na hindi naganap. Totally naganap. No. Kaya nga tayo naligtas Kaya tayo narito at sa ibabaw ng mundong ito ay tayo po ay may kaligtasan dahil sa Kanya. Ngayon, ang sabi nga ng iba ay bakit daw Friday namatay ang ating Panginoon? Base nga lang po sa akin pong pagkaunawa ay yung pong pagkamatay po ng Panginoon, meron po ako narinig or na wala naman po kasi actually nakalagay sa Biblia na Biyernes namatay ang ating Panginoon Ito, walang kasi baka maano yung mga ating mga kapatid, mga Catholic natin. Ako man ay Katoliko po dati at ako po talaga respetado ako dyan sa mga ating pong mga kinagisnan doon pa. But sa akin lang po ay wala naman pong Biyernes na namatay ang Diyos. Sabi nga, after 3 days ay nabuhay ang ating Diyos. Kung namatay ang Diyos ng ating Panginoon noong Friday, edi Sunday,
Sa Saturday, Sunday, buhay na siya. So, parang lumalabas one day lang. Pero sa akin pong, base lang po sa akin pong napagsurian at naaral ay namatay siya Wednesday. Wednesday. Ngayon, bibilang kayo. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ano na siya, nabuhay na siya. So, iyon po yung aking pong nakitang parang nabasihan ko po no, Wednesday. Ngayon kasi kung Friday ka, bilangin mo yung araw. After 3 days Sunday na agad. O, di ba? So, ang akin po nito ay kung ano pa paniniwala nyo. Nung naniniwala ka sa Friday, namatay ang ating Panginoon, sabi na mamaya do alas 3, ay yun po yung paniniwala po ninyo. But, sabi nga, magsaliksik po tayo, magbasa tayo ng Biblia, sa mga malalaking pang Biblia, ay doon po natin makikita yung pong katunayan na at basihan na araw po ng Wednesday po siyang namatay. At siguro paurong, kasi English na to itong kalendaryong ginagamit natin, hindi yung kalendaryo ng mga nabubuhay ang ating Panginoon no, sa panahon na yon. So, yun, kaya sabi natin ay bakit daw sinaselebrate ang Friday dahil pagkamatay. Actually, dapat di parang term na sineselebrate. Ano ba yung ibig sabihin na sineselebrate? Dapat ang term natin pagmumuni-muni, no? Pagninilay-nilay, at dapat lagi nating inaalala ang Diyos. Yan. Hindi ko naman inaano yung mga nagpupunta ng beach kasi karapatan nyo yan. At gusto nyo mag-relax dahil ngayon nga po ay walang pasok. Long holiday ba? Vacation. Yan, long vacation po ngayon, week na to. So, wala naman po masama na magbakasyon, magpunta sa mga beach, mag-relax. Binibigay ng Diyos yung pagbibigay ng pag-relax sa ating katawan para ma-restore ulit ang ating pong nawalang lakas. But, tandaan po natin, ano ang kahulugan ng Huwebes Santo at Biyernes Santo sa atin. Kailangan din po natin siyang alalahanin. Tayo po ay nilay-nilay po natin yung kanya pong mga sinabi, binigkas nung siya po ay nasa krus. At nandun po yung alalahanin natin, bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Diba? Hindi yung nag-celebrate ka dahil mamamatay ang Diyos mamayang alas 3, sabi nila, Biyernes. No. Sabi ko naman din, alam ko yun Pero, hindi yung naglalangoy-langoy ka o hindi nagtutulog ka lang. Bagkus, magbasa ka ng Biblia. Aralin mo ang buhay ng ating Panginoon sa maiksing oras lang. Yan. Hindi naman kinuha ng Panginoon lahat ng buong araw mo Yung bang sabihin mo na sa Kanya, Lord, salamat po sapagkat yung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, sinama mo ako. Sinama mo ang pamilya ko. Sinama mo ang buong angkan ko. Ganun po. No? Dapat po nating ibigay sa ating Panginoon yung pagpapasalamat na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At yung pag-enjoy, pagpupunta ng dagat, ginawa ko naman din po yan. Nag-relax din po ako niyan. Kaya subject din po ako dyan. Natural lang po yun. Tao lang po tayo na hinaharap natin yung minsan makapag-enjoy tayo sa ating sarili. But sabi ko nga po, wag nating kalimutan yung kahalagahan. Kasi nga, tingnan mo kung merong ganito, ibig sabihin, pinagpapahalagahan natin yung kanyang kamatayan. Pinagpapalaga natin yung kanyang paghihirap. Pinagpapalaga natin yung mga latay na pinalo sa kanya. 21? 21 naman, di ba? Pero, tanggal na mga balat. Di ba? Apakahirap yun. Sabi, para sa aking mga kaproks, mga sis, ay alalahanin natin yung ating pong Panginoon. Kasi nabubuhay pa rito at siya'y namatay. At doon natin na masasabi na tayo po yung kaisa sa ating Panginoon. Lalo na po nung siya'y nabuhay po ng ikatlong araw. Yan. So, lagi po natin tandaan na tayo po ay subject pa po. Hanggat tayo nabubuhay, nagkakasala pa rin po tayo. Walang perpekto. Si perpektong pangalan lang yan. Lagi ko sila sabi. Pero, sabi ko nga sa inyo ay tandaan natin na tayo po ay minamahal ng Diyos. Kasi kung di tayo minahal ng Diyos, baka wala na tayo rito sa mundong ito. Or pinanganak ka, lagi kang may kasalanan. Lahat na ng mga pinanganak dito, may kasalanan na. So, wala na kaligtasan.
doon po pumapasok yung ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kaligtasan nating lahat. Ikaw, ako, ating pamilya. Na, so yun ang ating pong dapat alalahanin at isipin. At tandaan din po natin mga katroks, mga kasis, ay lagi din po nating isipin na yung pagkamatay ng krus sa Kalbaryo ng ating Panginoon, one time lang, isang beses lang. At never mo nang gawin. Huwag ka na magpilitensya, huwag ka na magpapalo-palo, huwag ka na magbuhat ng krus. Kasi ginawa na ng Panginoon yan at hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo. Sinasaktan mo yung sarili mo at hindi natutuwa ang Diyos sa iyo. Simple lang, lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, sabi mo, Lord, patawad po sa aking nagawang kasalanan. Lagi namang gusto ng Panginoon every day na tayo po ay gumigising, humingi tayo ng kapatawaran at paggabay at lalo na yung pagpapasalamat sa Diyos. Yun ang gusto niyang marinig sa atin. Hindi yung magpipilitensya ka. Alin niyo po, nung panahon na nandun sa medyo bata pa ako nyon, ay malapit kami sa simbahan ng parang kapilya. Maliit lang po yun. Actually, nakikita ko yung mga pagkaganyang holiday na ng mahal na araw, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ay nandun po sila na nagpipilitensya na. Yung parang pinadudugo na yung likod. At yung iba, may hawak na blade, ginagat-lagat lang yung likod nila para paduguin. Aray, di ba? Nakita ko yung bata pa ako yun nung pinanood ko. At yung krus na nagpapasan ay talaga naman. Ay talaga. Kailangan mag-workout siya. Kasi tatadyakan siya, pahirapan siya. At one time, ito po yung kwento lang po ng kasamaan. Yun po yung mga, siyempre sama-sama yung mga matatanda. Umikot siya ng momento na kung naranasan nila habang sila yung nagpipilitensya at lumapasa ng krus, ay hindi po ito paninira sa ginagawa sa iba. But yung iba ay nakakalungkot dahil yung iba ay ginagawa na lang na, alam mo yun, yung paghingi ng donation. Mayroong malaki dyan, mayroong hawak na bulso, manghihingi. O, di ba? Mga hihingi sa mga bahay-bahay. Well, actually, ginagawa talaga yun. Wow! Pero, bakit ka nahingi? Di ba kung ginagawa mo yun, for the sake, para sa Panginoon, huwag kang humingi. The Lord is provided, di ba? Di ba? Ginagawa mo nga yun para sa sakripisyo mo. Saan pa yung ginagawa mo? Para maghingi. Di ba? That's wrong. Mali po yan, mga kaprok sa mga kasit. At after nyon, after ng Huwebes, Biyernes, Linggo. Yan, Linggo. After ng Linggo na, sinasabi nga nila na pagkabuhay, ay nako, bad. Nagiinuman sila. At yun nga po ay nandun nga po yung aming pong pagsisikap. Sorry po, may tumawag. Ayun, isa nyo, live na live tayo. Ayun o, yun nga po ay, halaba ako. Ayun, pagdating ng Sunday ay meron pong may tumawag. Meron po silang pag-iinuman na nangyari. So talagang nandun ako as yung bata. Sabi ko, ito yung mga nagpilitensya. Tapos hinahanap ko yung nagpasa ng krus. At sabi namamahinga at susunod din daw sa pag-inom. Ay ko, ganun ba talaga? Diba? Parang traditional lang gawin ko yun at para mag-ipon ng pera para doon sa kapilya o hindi ko alam sa kapilya o para doon sa kanilang personal na pangangailangan lang, di ba? So, hindi ko po binabasag ang trip nyo kung ano po yung trip nyo, pero para sa akin ay mali po yun, no? Sabi ko nga, respetuhan, para sa akin lang po naman yung sinasabi ko na mali dahil namulat ako doon sa ganung mga pangyayari. At isa pa po, pag daw Huwebes Santo, Biyernes Santo ay mga paniniwala. Paniniwala. Yan. Sabi, huwag ka daw akit sa hagdan para umabot ng mga baso-baso, mga taas. Baka daw yan ay mahulog, tumama sa mukha mo. Of course, kung hindi ka mag-iingat. Kung hindi ka mag-iingat, baka tumama sa iyan. At huwag ka daw lalayo. Baka ikaw daw ay aksidente. Well, ang aksidente ay nandiyan na yan. Kung oras mong aksidente, may aksidente mangyari. Kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon ng pribileyo na magdasal at hingi ng kanyang pag-iingat. Di ba? And then, ano po ba? Yung bang mga sinasabi na
bawal kumain ng karne, walang isda lang yata, ganun, gulay. Well, ganun talaga. Para sa akin naman ay respetuhin lang po natin sila. At actually, hindi naman yun ang nakakaligtas eh. Kundi ang nakakaligtas, yung relasyon mo sa Diyos. Wala yan, yung mga ginagawa natin ganyan. Kasabihan po yan eh. Nawawala naman yan eh sa panahon ng henerasyon. Kaya yun nga po mga kaprox, mga kasis, ay tandaan po natin yung pong sinasabi niya na tayo po ay tinuring na anak. Yun ang napakahalaga. Kung namatay sa krus ng Kalbaryo, ay tinawag kang anak. Diba? Tinawag ka ng isang pribileyo na makasama ka doon sa kalangitan. Yun ang napakahalaga. Biyernes Santo, Biyernes Santo ay holiday na lang po yan. At paalalahanin natin yung ginawa ng ating Diyos. At sa mga lahat po ng churches ay talagang inaaral din po yun yung 7 last word. Yun nga po yun eh. Kaya maigi din po yun na meron din pong ganito dahil doon lang po pumapasok yung mga topic na huling pitong wika. Yan. So ako po talagang na Pilipinas ako, lagi po akong dumadalo diyan. At praise God at na one time may isa na rin po ako sa nagsalita diyan sa pitong huling wika. Yan, napakasarap po na at napakainam. Yun nga po mga prox, mga kasis, salamat po sa inyong pakikinig at bibigay ko po ang verse for today. Yan. Sabi rito sa unang mga taga-Korinto 15:3, yan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristong namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinabi sa kasulatan, maraming may alam na si Jesus ay ipinako at namatay sa krus. Marami naman pala eh. So bakit mo pababaguhin? Bakit pa-change yung nangyari? Si Lord lang yun. Sa kanya lang yun. Iisa lang ang makakaganap yun. At tapos na. Iba na. Nahiling ng Panginoon sa iyo yung ikaw ay manampalataya sa Kanya at ikaw ay yung pananampalataya mo, sumunod ka sa Diyos. Yan. Yan ang gusto na lang ng Panginoon. Hindi na kailangan magpalo-palo, magbuhat ng cross, double cross. So, ibig sabihin ko mga kaprox ay doon po natin ibigay yung ating pong sarili. Doon po sa ating Panginoon na ating pong paniniwala ay naway mabago po. No, naway mabago po. So, ito po ang aking pong quote po today. Ang quote po today po, kakaiba ko po. Kasi dahil nga po ngayon ay Biyernes Santo, ay na ating pong ginagawa ngayon ay ito po yung pitong huling wika ni Yeso Cristo. Ayun, ito po ang aking pong quote po today. Una po, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ikalawa, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Ikatlo, ina, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ikaapat, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ikalima, ako'y nauuhaw. Ikaanim, naganap na. At ang ikapito, Ama, sa iyong mga kamay, aking inihahabilin ang aking kaluluwa. Amen. Praise God, praise God. Amen, praise God, praise God. Ano po yung ikapitong huling wika ay ito yung aking pong nadama. At lahat naman po ay napakahalaga. Yung mga mensahe na binigay ng Diyos bago siya mamaalam sa mundong ito. Yung po sinabi niyang Ama, sa iyong mga kamay, aking inihahabilin ang aking kaluluwa. So, ikaw ba, kapatid, inabilin mo ba ang kaluluwa mo sa ating Diyos? Yung nagsasalitang yun, nasa sa cross, tinawag niya yung Ama. At tayo naman ay mga anak. Tinatawag tayo bilang anak ng ating Ama, ng ating Panginoong Hesus. Diba? Kaya ikaw, kapatid, prox, kasis, ngayong araw na to, pwede mo ibigay ang Panginoon, pwede mong ibigay ang sarili mo sa Diyos. At napakahalaga na meron tayong relasyon sa Diyos at alam mo kung ano yung binibigay na paraan na yung pagsunod sa ating Panginoon, nakakasunod tayo, napakainam po yun mga kapatid. At araw nito ay lagi po nating tandaan na lagi po nating i-refresh
ang ating sarili sa ating Diyos. Wala nang iba. Walang makakaligtas sa iyo, kapatid. Ang ating Panginoon lang. Never na kung sino man dyan. Never na gawin mo yan. Never na mga tradisyon. Never na mga paniniwala ng mali ay gawin mong tama. Ituwid mo ang iyong sarili, kapatid. So, yun po ang aking pong may bibigay. At patuloy na maraming salamat sa lahat po na nakinig. Patuloy na tayo po ay magpasakop sa Diyos, sumunod sa Diyos, at magpakumbaba tayo. At alalahanan din natin ating mga kapatid na naliligaw na rin sa landas na kanila po tinatahak. Tayo po ay may responsibilidad sa kanila na alalahanan, sabihan, at kung ayaw makinig, ang Diyos na ang makikipag-usap sa Kanya. So yun po mga kapatid, mga kaproks, mga kasis, ay patuloy na nagpapasalamat kami sa lahat po ng susuport at nagbibigay ng panahon sa aming po nakikinig at awit ng aming po mga awitin ay totally pagpalain kayo ng Diyos. Lahat po ng inyong pong panalangin ngayon ay ginagrant ng Panginoon. Bibigay ng Diyos yan. Basta maniwala ka sa Kanya, magtiwala ka at magpasalamat ka. Yun ang importante sa atin bilang isang Kristiyano at isang anak ng Diyos. Kaya tandaan po natin na napakahalaga din po ng mga may ganitong mga holiday. Huwag po nating kalimutan kung bakit sineselebrate or ginagampanan natin yung pong Huwebes Santo, Biyernes Santo, Black Saturday nga po, at yung Sunday ng pagkabuhay ng ating Diyos. Kaya maraming po salamat sa inyo lahat na nakikinig at sumusubaybay. Ito ang EJMI Online Music Radio. Thank you. God bless.